Narito ang mga headline news. Ang 27th 2024 World Remnant Conference Leaders Retreat at ang World Remnant Conference Main na may temang Eternal Inheritance, Eternal Masterpiece at Eternal Legacy ay natapos na nitong linggo. At nitong nakaraang linggo, ipinahayag sa atin ang tema ng pulpit message na Spiritual Summit Who Possesses the Eternal Things. Mula sa Acts chapter 17 verse 1, chapter 18 verse 4, at chapter 19 verse 8. Magandang araw, narito ang OLMC News. Ang 27th 2024 World Remnant Conference Leaders Retreat at ang World Remnant Conference Main na may temang Eternal Inheritance, Eternal Masterpiece at Eternal Legacy ay natapos na nitong linggo. Ang Leaders Retreat ay ginanap nitong nakaraang linggo, July 25 hanggang 26. Ang unang mensahe sa unang araw ng Leaders Retreat ay Disciples 24 Hours Prayer, Baton, Compass. Ipinahayag ni Pastor Ryu Kwangsu na ang unang kondisyon upang maging disipulo ay baguhin ang lahat, ang pag-iisip, problema, crisis, at pag-aaral sa panalangin. Ang pangalawa ay Disciples Prayer 25, Throne, Chief. Ipinahayag din sa mensaheng ito na tamasahin ang panalangin na tinatamasa ang tipan. Ito ay ang 7 Bartizans, 7 journeys, at 7 guideposts. At ang huling mensahe ay Disciples Eternal Prayer Baton, Dwelling Place. Ito ay tumutukoy sa mga disciples na gagawin ang globalization at ililigtas ang future. Kaya binanggit sa mensahe na dapat ang maging imprint, root, at nature ay ang 777 dahil ito ang lalagpas sa oras at espasyo. Kaya dapat maging main figure ng Holy Meditation Movement, Healing Movement, at 3 Courtyards Movement. Para naman sa 27th 2024 World Remnant Conference main message, ito ay ginanap nitong linggo mula July 31 hanggang August 2. Ang unang lecture ay God's Eternal Masterpiece, Living Power, 24 Answer. Ipinahayag sa mensahe na upang mabuhay sa mundong ito ay kailangan mo ng kapangyarihan na bigay ng Diyos. Huwag matakot sa problema, huwag iwasan kundi hanapin ang problema at magkaroon ng paunang sagot. Ang pangalawang lecture ay God's Masterpiece Throne 25. Ipinahayag din sa mensahe na kailangan mong magkaroon ng kapangyarihan upang iligtas ang ngayon at ang mundo. Kaya, napakahalaga na maging master sa mga spiritual na bagay. Ito ay ang kaharian ng Diyos. At ang ikatlong lecture ay God's Eternal Legacy, Ends of the Earth, Epoch. Ito ay tumutukoy sa background ng trono na dapat taglayin at tamasahin. Ipinahayag sa mensahe na ikaw ay tinawag upang maging watch person o tagapagbantay, upang iligtas una ang sarili. Dahil kung maligtas ang sarili mo, kaya mo ring iligtas ang 237 nations at 5,000 tribes. At ang tema ng pulpit message nitong nakaraang linggo ay Spiritual Summit Who Possesses the Eternal Things. Mula sa Acts chapter 17 verse 1, chapter 18 verse 4, at chapter 19 verse 8. Ipinahayag sa mensahe na kailangan nating matamasa at maranasan ang 10 misteryo ng pagiging anak ng Diyos bilang tunay na sagot. Dahil ito ang paraan upang makalaya mula sa 12 problema na hawak ni Satanas. Unang ipinahayag sa mensahe, ang spiritual summit na nagtataglay ng panghabang buhay na mana. At ang manang ito ay walang iba, kundi ang pananampalataya na si Jesus ang Kristo. Sa pamamagitan nito, lagi lamang tayong maging sabik na pumasok sa loob at daloy ng salita araw-araw
at maging disipulo na nararanasan ang Trinity. Ikalawa, ang spiritual summit na nagtataglay ng panghabang buhay na obra maestra. Bilang spiritual summit, kinakailangan na maging masterpiece natin ang daan ng kaligtasan. Nang sa gayon, kapag idinikit na ng Diyos ang mga taong inihanda niya, ay madali natin itong maipapahayag. Ang pangatlo, ang spiritual summit na nagtataglay ng panghabang buhay na pamana. Ang pamanang ito, wala man tayong pera, bahay o sasakyan ay ayos lang. Dahil wala na tayong iba pang ipapamana sa mga remnants at susunod na henerasyon, kundi tanging gospel lamang na si Jesus ang Kristo. Dahil sa pamamagitan lamang ni Kristo, matatagpuan ang tunay na kagalingan. Pang-apat, bilang spiritual summit, kailangan natin i-establish ang sistema ng panalangin sa ating mga sarili. Sistema ng panalangin na kung saan, kailangan ang panalangin ay ating maging kasiyahan. Panalangin na nararanasan ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Klase ng panalangin na perpekto na sa pamamagitan natin at ng ating simbahan ay mangyari ang world evangelization. At ang panalangin ay dapat nating maging practice. At ang huling ipinahayag sa mensahe ay maging isang tao na nagtataglay ng mga panghabang buhay na mga bagay na ito, na kung saan tinatamasa ang only, uniqueness, recreation, system sa ating buhay at iligtas ang mundo. Announcement. Mamayang hapon, 2 p.m. ay PRTS Devotion Worship Offering. Ngayong buwan ng August ay wala munang schedule ng PRTS Online Evangelism School at Mindanao Ministry. Sa August 20 hanggang August 23 ay Cabanatuan, Laniera at Bolinao, Santiago Regional Church Ministry. At sa August 20, Martes, alas 7 ng gabi ay Southeast Asia Online Evangelism School. Nawa, sa linggong ito ay maranasan natin ang pagpapala ng pagiging spiritual summit na nagtataglay ng mga panghabang buhay na mga bagay na inihanda ng Diyos bilang kasagutan. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.